Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng pahayag at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Sa atin pong pagbabasa ng kabanatang ito, atin pong babalikan ang nabanggit sa unang kabanata ang pagkakatawag ng mga iglesia. Nabanggit po ni Pastor Joshua kahapon na ang Diyos ay mayroon pong pagkakatawag sa bawat mananampalataya. Mayroon po siyang pagkakatawag maging sa mga iglesia. Dapat po tayong maging pari, maging kaharian ng pari sa Panginoon, magiging mga maharlikang pari. Sabi po sa chapter 1 verse 6, kay Jesucristo ang kalwalhatian kapangyarihan magpakailanman. Katulad po ng nabanggit tungkol sa 7 lampara, sa unang kabanata, ang iglesia ay gumagawa po ng mabuti bilang mga pinili ng Diyos. At sa huli nga pong mga araw, ang iglesia ay palakas ng palakas. Ngunit sa atin pong pagbabasa, tunay nga bang nabubuhay ang iglesia bilang mga maharlikang pari o kaya bilang pinili ng Panginoon? Makikita po natin ang iglesia kung tutuusin ay mahina. Marami pa rin pong mga problema. Kaya naman po sinasabi ng Diyos sa mga iglesia sa pamamagitan ni Juan na dapat silang makinig. Sino man pong nakakarinig ay dapat na makinig. Dahil sa 7 mga iglesia, sila po ay nasa imperyo ng mga Romano. Marami po sa mga Diyos-Diyosan, sa mga paganong pagsamba ay puro pagnanasa. Kaya naman po ang iglesia, hindi ibig sabihin na dahil sila ay naitatag, ay naipapakita na po nila ang kalwalhatian ng Diyos. Ngunit narito na pinagkatiwala po ng Panginoon sa atin ang pangitain ng pagiging maharlikang pari. Dapat na ang iglesia ay magpakita o kaya ipakita ang kalwalhatian ng Diyos. Dapat po nating siyasatin ang atin pong mga buhay. Hindi para ipakita kung gaano tayo kamakapangyarihan. Dahil ang problema po ng 7 mga iglesia ay nagpapakita din po ng atin pong sariling mga problema. Dahil ang mga iglesyang ito hindi po nila nadinig ang pagtatama ng Diyos, pagkatapos ay humaharap sila sa mga problema. Ngunit salamat po sa Diyos dahil hindi po sumusuko ang Panginoon pagdating sa kanyang iglesia. Sa atin pong pagbabasa ng mga pahayag ng Panginoon, meron po akong malakas na impresyon. Dati sa akin pong pagbabasa ng libro ng pahayag, lagi kong hinahanap o kaya'y nakikita ang mga pangitain. At madalas binabasa ko ang librong ito bilang nagpapakita lamang kung ano nangyari. Ngunit kung tutuusin, ang mga pahayag na ito ay nangungusap po sa bawat isa. Dapat na madinig ng iglesia at madinig ng bawat isang pagpapaalala ng Panginoon ang 7 sulat ng Diyos ay ang 7 pangako na mayroon siya. Kaya naman bibigyan po natin ang talatang ito ng pangpawagat, ang iglesia bilang royal priest o bilang mga maharlikang pari. Ang mga may pandinig ay dapat na makinig.
Ang Diyos ay nangungusap po sa iglesia at tinawag po tayo ng Diyos upang maging pari. Siya ay nangungusap po sa atin at binibigyan niya po tayo ng mga pangako. At sinasabi niya po sa mga pari na ako ay mayroong pangako para sa inyo. Katulad ng sinabi po sa Exodus 19, ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga anak. Sa atin pong pakikinig, matatanggap po natin ang salita ng Diyos. Ang apat na iglesia ay nabanggit, balikan po natin ang mga nasalita ng Panginoon. Tinawag ng Diyos ang kanyang sarili sa iba't ibang paraan, lalo na sa mga iglesia. Katulad na nabanggit ni Pastor Joshua, maging ang bawat pagbati ay hindi po mechanical o kay hindi lamang ginawa ng basta-basta, bagkus ay mayroong ibig sabihin. Verse 1, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso itong sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Chapter 1, verse 20, nabanggit ang pagpapaliwanag tungkol sa 7 bituin. Ang Diyos ang siyang naghahari sa lahat ng mga iglesia. Siya ang kumikilos sa lahat. Ang 7 iglesia ang nagpapakita po ng lahat ng iglesia sa buong mundo. Ang iglesia po ng Efeso pinapaalalahanan ng Diyos ang mga iglesia. Sabi sa verse 2, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. O kaya sa atin po, sa 6:1, kumbaga pagsasabi na alam ko ang inyong doing. Ang mga iglesyang ito ay madaming ginagawa. Alam ko ang lahat ng inyong ginagawa, ang inyong pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masamang tao, sinubok mong mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sakit at hindi ka subuko. Mayroong katotohanan at tinuturuan ang bawat isa. Sa mga panahon po na iyon ay napakarami pong mga pekeng apostol, mga pekeng tagapagturo. Verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo ng pag-ibig mo noong una. Ano po ang sinasabi nito? Ang naghahari sa mga iglesia dapat na maging maingat na hindi nila lisanin ang kanilang unang pag-ibig. Ang Efeso po ba ay isang mapagmahal na iglesia? Alam po natin kung paano nagsisimula ang isang iglesia, lalo na sa libro ng mga gawa, kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag. Ang buong syudad ay nakapokus lamang kay Artemis, sa templo ni Artemis,
At ang Artemis na ito, ang templong ito ay nagbigay ng maraming kita, kung kaya naman napakalakas ng impluensya. Ngunit, ang iglesyang ito, ang kanilang pag-ibig ay may pagdududa. Ang kanilang puri at paglilingkod ay napakatapat. Ang mga mananampalataya na itinayo ni Pablo ay naging matapang. Ang kanilang pag-ibig para sa Diyos ay napakalakas kahit na sa pagharap ng mga persekusyon. Ayon sa kanilang pag-ibig ay pinaglilingkuran nila ang Panginoon. Ngunit dapat po nating tandaan na sa ating paggawa, dapat po tayong maging maingat. Sa pagharap po natin o pagkita po natin ng mga iglesia o kaya sa ating mga sarili, nais natin magkaroon ng magandang iglesia para sa Panginoon. Ngunit paano po natin maipapakita ang kalwalhatian na ito? Madalas nakikita po natin ang ministeryo, ang mga bunga nito. Bakit ang isang iglesia ay napakaraming mga miyembro? Maaaring dahil sa kanilang ebanghelyo, sa mga gawain, pagdidisipulo, dahil ang mga cell leader na ito ay madaming mga cell group, marahil. Iniisip natin, God first, people second, and the earth. Inuuna ang paglilingkod. Ang iglesia sa Efeso ay napakagaling sa ganito. Ngunit sila ay kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ni Juan. Maaaring may ganito din po tayong kahinaan. Nais nating madaming ginagawa, ngunit umaabot sa punto na oo, ang atin pong iglesia ay napakaganda, makaraming ministeryo, napakadakila. Bawat coworker, bawat cell leader, tayo po ay kumikilos, tayo ay nagtatrabaho, alam natin ang katotohanan. Ngunit, madalas marahil ay nakakalimutan natin ang una nating pag-ibig. Hindi lamang po ito tungkol sa iglesia ng Efeso. Ito ay sulat para sa lahat. Pinapaalala po ang bawat isa sa atin na ang bawat iglesia ay magkakaroon po ng problema. Huwag po tayong maging puro perpeksyon. Dahil kahit gaano pa man po tayo kamakapangyarihan kumpara sa mga taga-Efeso, tayo pa rin po ay mahina at maliit na uri ng iglesia. Ngunit ang pagpapaalala sa mga nasa Efeso ay pagpapaalala din po sa atin. Maring iniisip po natin, maring may mga pagkakataon nawawala po na ang ating pag-ibig. Pagkatapos ay binubuhos ang lahat sa bawat po nating ministeryo, ngunit huwag po nating maliitin ang pagkakaroon ng tunay na pagkaibig. Tayo po ay humingi ng tawad. Sabi po dito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mong uli ang ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Dito, pinapaalalahanan ng mga taga-Efeso na kahit ano pa mang doing ang kanilang gawin, kung nakalimutan na nila ang tunay na pag-ibig,
Kanya silang pangungunahan at tatanggalin ang ilaw sa kanilang ilawan. Mga kapatid, dapat po nating paalalahanan ang ating mga sarili. Ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat. Maaring madami pa tayong ginagawang magaganda, dakilang paggawa, ngunit ang tunay na hamon ay ang pagkakaroon ng pag-ibig. Kung munari, mayroong bagong dumadalo sa iyong cell group, may bagong cell member. Ramdam ba nila ang pag-ibig ng Diyos? Ramdam ba nila ang pag-ibig ng isang iglesia? Maaring may mga cell member na may sakit at karamdaman. May sakit marahil sa isip. Totoong nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang pinakanais niyang makita ay ang pag-ibig na mayroon pa tayo. Hindi lamang pa tayo gumagawa ng mga bagay-bagay para sa ikaluluwalhati ng iglesia. Hindi para sa bilang, hindi para sa pagpamataas. Dapat po nating siyasatin ang motibo na mayroon po tayo. Lagi kong tinatanong ang aking sarili sa tuwing naghahanda para sa youth service, revival Saturdays, sa pagdidisipulo. Lagi kong tinatanong, ito ba ay mula sa pag-ibig? O hindi po natin napapansin na lagi tayo nakatingin sa paggawa, sa bilang. Sabi po dito, ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapopuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ibig sabihin, nais ng Diyos na tayo po ay umayon sa kanyang puso. Mahalin kung ano man ang kanyang minamahal at ayawan ang mga bagay na ayaw niya. Verse 7, binibigyan po tayo ng pangako. Kung tayo po ay marunong magpakumbaba, ibalik ang dati nating pag-ibig. Verse 7, ang lahat ng may patinig ang makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, sa magtatagumpay ay bibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito ay hindi lamang po para sa Efeso, kundi para sa mga iglesia sa buong mundo hanggat pinanghahawakan po natin ang ating unang pag-ibig sa Diyos at hindi kinakalimutan ang una nating pag-ibig at patuloy na pinipiling mahalin ng Diyos at ang tao, Kanya pong ipinapangako na tayo ay makakakain mula sa bunga ng puno ng buhay. Kung tayo po ay kakain mula sa punong ito, kailanmay hindi po tayo mamamatay. Ito po ang pangako ng Diyos. Ito ay panghabang buhay. Ito din po ay tungkol sa Panginoong Hesus. Bibigyan niya po tayo ng buhay na pangwalang hanggan. Lagi po nating sinasabi na sa ating pagkilala sa Diyos, tayo ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit lagi din pong sinasabi ni Pastor Joshua na ang kapuruhan ng kaligtasang ito ay hindi lamang po para sa ating mga buhay.
Sabi dito, sunod ay mensahe sa Smyrna. Para sa iglesia sa Smyrna, sila po ay humaharap ng mga persekusyon. Verse 8, alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo, alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka, nalalaman ko rin mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapapanggap ng mga Hudyo, ngunit ang totoo sila ay mga kampon ni Satanas. Ang iglesia na nais na gamitin ng Diyos ay haharap din ng mga paghihirap. Sila ay haharap ng mga persekusyon, ng paghihirap, at itatapon pa ng Satanas na Diablo ang sino man. Ngunit sinasabi ng Panginoon na siya ang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Sinasabi ng Diyos sa iglesia at sa kanyang mga tao. Oo, haharap po tayo ng mga tribulasyon, ng mga persekusyon. Hindi po ibig sabihin nito na tayo na ay mabubuhay ng walang kalungkutan. Verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Manatiling tapat hanggang kamatayan at gagantiwalaan kita ng korona ng buhay. Atin pong matatanggap ang korona ng buhay. Ang mga taga-Smyrna ay kilala sa pagtanggap ng mga persekusyon. Verse 10, sabi po dito, ipapabilanggo ng diablong ilan sa inyo bilang pagsubok, magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, meron din pong limitasyon ang pagdurusa. Tayo po ay mga tagasunod ng Diyos. Tayo po ay mapagpapala sa pagharap po natin tayo po ay susubukin ng pagkakataon. Ngunit ang pangako ng Diyos, kahit sa mga taga-Smyrna, na ang mga pagsubok na ito ay pang 10 araw. Ngunit kung sila ay magiging tapat, tatanggapin nila ang korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Tayo po ay paniguradong haharap ng mga pagsubok sa pagbabasa po natin ng kasaysayan ng mga iglesia, lalo na sa libro ni Nathaniel Chow. Nais po nating maging iglesia na maluwalhati. Tayo ay atikalihin ng kaaway, sisiraan ng kaaway. Ngunit ang Diyos na namatay at muling nabuhay ay kasama po natin. Tayo ay kanyang pangungunahan at bibigyan ng korona ng buhay. Dapat po tayong maniwala. Maring humarap po kayo ng kahirapan ngayon, tribulasyon, ngunit dapat po ninyong alalahanin 10 araw. Ibig sabihin, matatapos din po ito. Ngunit naroon po ang korona ng buhay na naghihintay para sa inyo. Ibig sabihin, hindi na kayo masasaktan pa o kaya magdurusa pa. Ang atin pong pananampalataya maging hanggang sa kamatayan ang magbibigay sa atin ng gantimpala.
Dapat po nating malaman na ang Diyos na buhay ay nasa atin pong kalagitnaan. Hindi po natin lilisanin ang buhay na Diyos na ito. Dahil ang buhay na Diyos na ito ay higit pa sa kung anuman at sino man na naninira sa atin. Ang Diyos na siyang nanghuhusga. At siya ang lalaban para sa mga iglesia. Ito po ang templo. Ngayon, sa mga panahon po ng maisulat na ito ay napakalakas ng politikal na kapangyarihan. Ngunit, naroon ang pagtutulak kahit sa mga mananampalataya na sumamba sa Diyos. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, dapat nilang panghawakan ang kanilang pananampalataya. Ang iglesia ay dapat na hindi matakot sa kapangyarihan ng politika bagkus ay maniwala lamang sa Diyos. Panghawakan ang salita ng Diyos. Maaaring may mga pagkakataon nagmumukha po tayong matapang at magaling. Ngunit meron ding mga taong pinangahawakan ang ginagawa ng mga pagano. Ang iglesyang ito na nagmumukhang magaling, matapang, pinapaalalahanan po sila ng Diyos. Nang ilan sa kanila ay natisod. Pagkatapos ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, gumawa ng mga masama. Pinapaalalahanan po ng Diyos ang iglesia na dapat po tayong humingi ng tawad. Huwag lamang magmistulang sumusunod ng mababaw. Maaring bawat linggo nakakakita po tayo ng mga kamangha-manghang mga bagay. Naririnig ang bawat patotoo sa mercy seat. Nilalabanan ang kapangyarihan ng kadiliman, ngunit sa atin pong mga personal na buhay, maaaring ang kapangyarihan ni Balaam ay nasa atin pa rin. Tayo ay naapektuhan ng pagnanasa sa mundo. Ngunit pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Dapat po nating siyasatin ang ating buhay at magkaroon ng tunay na kalinisan. Ngayon,
Bawat araw ay binibigyan po tayo ng Diyos ng kanyang mga salita at ng kapangyarihan. Bibigyan niya din po tayo ng panibagong pangalan. Bibigay ng Diyos ang kanyang pangalan. Ang huling liham ay para sa Thyatira, pinapaalalahanan niya ang iglesyang ito. Sabi dito, alam ko mga ginagawa mo ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman ko mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ang Jezebel, ang pinapakita nito ay ang mundo. Dahil si Jezebel ang naging dahilan kung bakit na-impluwensyahan ang marami sa pagsamba ng mga pagano. Ang Thyatira ay isang commercialized na syudad. At ang iglesia doon ay malayo sa Panginoon. Akala nila sila ay sumusunod sa Diyos, ngunit kung tutuusin sila ay malayo na sa kanyang kalooban. Sabi dito, meron silang pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga, ngunit alam ng Diyos ang lahat ng kanilang ginagawa. Sa panglabas na itsura, para po silang katulad ng iba pang mga iglesia. Ngunit ang katanungan ay ang pagdating sa kanilang personal na mga buhay, kung paano sila nagdedesisyon. Pinapaalalahanan po ng Diyos ang mga nasa iglesia. Ano po ang ating pinanghawakan? Verse 25 sabi, panghawakan kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. Ang apat na sulat na ito ay nagpapaalala po sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos upang maging maharlikang pari. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ang problema ng mga iglesyang ito maaaring mayroon din po sa atin, ngunit patuloy na pinapahayag ng Panginoon ang katotohanan ng puno ng buhay at patuloy na inihahanda ang katotohanan ng puno ng buhay. Maging iglesia nawa tayo na marunong magpakumbaba. Huwag po nating kalimutan ang ating unang pag-ibig, huwag kalimutan ang ating pananampalataya. Huwag lilikha ng iglesia na nagmumukha lamang dakila mula sa panlabas. Dapat pinapaalalahanan ng apostol ni Juan na ang dapat makikinig o dapat pandinig ay makinig. Sa pagbabasa po natin ng libro ng pahayag, pinapaunahan po ng Diyos ang 611. Paano po natin maaabot ang chapter 21 at 22? Paano po tayo magiging dakilang lingkod ng Diyos? Paano po tayo magiging puno ng buhay? Dapat po tayong magsimula sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Naway mangusap ang lahat ng ito sa atin.
upang mapasok po natin ang pangako ng Panginoon lalo na sa mga iglesia. Atin pong purihin ang Panginoon.